What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong mga nagbabagang balita mga kababayan. Pahiya itong mga tuwadcom no, nang magsalita itong si Congressman Drixie May Cardema no, upang protektahan ang pangalan ng mga Duterte. Partikular na nga itong si Tatay Digong na nadidiin sa alegasyon ng EJK. Nabuong akala natin wala ni isa no, sa mga kongresista ngayon ang magiging kakampi ni Tatay Digong, ngunit nagkakamali pala tayo. Kahit paano mayroon naman pala sa loob ng Malacanang ang buong naniniwala na noong ang mga Duterte ang nauupo, nagkaroon ng mapayapa, ligtas at pagbabago sa buhay ng sambayanang Pilipino. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no, mga kababayan, dagdag pa rito na hindi nakaligtas no atong mga pulpul na kongreso dahil kitang-kita na unfair na political persecution na lamang ito. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Ditong mga kinatawan ay ibinoto lamang ng ilang libong Pilipino. Ngunit ang kasama natin ngayon ang Pangulong Duterte, ang most voted Philippine leader ng 2016. At ang kanyang anak, Vice President Sara Duterte, ang most voted Philippine leader naman ngayong 2022. I would Correct. like to manifest na gusto ng sambayanang Pilipino ang pagdurog niya sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Kaya Tama. sila ibinoto at patuloy na mahal ng mga Pilipino. Kaya gusto natin ng patas na hearing. Sana sinama natin dito ang libong-libong mga magulang na ang mga anak ay biniktima ng mga durugista. Ang mga ordinaryong Pilipino na naglalakad galing trabaho. Magandang araw mga kaibigan. Akala ko lahat na lang ng kongresista doon sa Quadcom hearing kahapon gigisahin si PRRD at pagtulong-tulungan na idiin. Nako, nabigla po ako. Mayroon parang isang kongresista na pumabor, nagsalita, sinuportahan ang Pangulong Duterte at ang Vice Presidente Sara Duterte. Yan po, narinig natin si Congresswoman Marie Cardema. Siya po ang kinatawan ng Duterte Youth Party List. Siya po ang wife ni dating Yusek Ronald Cardema, dating chairman ng National Youth Commission si Ronald Cardema. Kaya lang, bago lang siyang tinanggal ng Marcos administration. So, nanawagan si Congresswoman Cardema ng patas na pagdinig. Kasi hindi patas Ang iniimbita lang yung mga alleged victim, mga victim, relatives ng mga victim ng alleged extrajudicial killings. Bakit hindi imbitahan ang libo-libong inahan, kamag-anak ng mga biktima ng mga gumagamit ng bawal na gamot? Mas marami yun, yung mga biktima. Kaya nga nanalo si then Mayor Rodrigo Roa Duterte noong 2016 dahil sa kanyang kampanya laban sa droga, dahil napakaraming apektado sa problema sa pinagbabawal na gamot sa bansa. Kaya yung hindi masyadong kilalang kandidato na Mayor Duterte, probinsyano, di nila kalain na may pag-asang manalo. Walang campaign funds, walang machinery, wala lahat. But nagsalita ang taong bayan. Dark horse kung tawagin. Umpisa ng kampanya, malayo siya sa rating. Kaya lang nung malapit na ang eleksyon, nung maintindihan ng taong bayan na seryoso itong kandidatong Rodrigo Roa Duterte na lutasin ang problema ng droga, yun na. Nagsalita ang taong bayan at landslide win. Tinalo niya ang mga front-runner. Wala silang nagawa. At nung nanungkulan na siya, yung 6 years, siya
ang well-loved o best-loved president ng ating kasaysayan. Excuse me. Siya lang ang presidente na mula umpisa ng kanyang termino hanggang nung umalis na siya, napakataas ang kanyang trust and approval rating. Lalo na dyan sa war on drugs. Huwag natin kalimutan, nung bago siya umalis, may survey. War on drugs, anong lumabas? 88% ng mga respondents pabor sa ginawa ni PRRD. Even now, magtanong kayo sa mga ordinary Filipino citizens, anong masasabi nila sa war on drugs ni PRRD? Halos lahat na nakausap ko, maligaya. Ngayon, namimiss nila yung leadership, yung style ni Digong, na takot ang mga masasamang tao. Salita pa lang niya, takot na sila. Namimiss nila yun. Gusto nilang ibalik. So, ngayon, nandyan na ang Quadcom na pang ilang hearing na yan, hindi pa rin matapos-tapos. Gusto nila talagang idiin ang Tatay Digong na minahal ng tambayan. Kaya, balik tayo kay Congresswoman Cardema. Salamat. Baka hindi nyo na ito napanood, kaya i-share ko. Nag-manifest lang siya. So, I don't know kung sino ang inyong bubutuhan ngayong election, yung party list. But, isa na ito sa kino-consider ko, yung mga party list na handang lumaban sa kalaban ng ating bansa. Isa na yan, Duterte party list, at saka yung ipanaw Tama. ni Doc Lorraine Badoy at Ka Eric. Okay, ating timbang-timbangin sino ang ating kwan. Kailangan natin ng mga grupong ganito. Duterte Youth Party List. Kailangan. So, salamat, Congresswoman Cardema. Sana ipagpatuloy nyo ang inyong adhikain na suportahan ang well-loved, most voted na President and Vice President sa kasaysayan ng ating bansa. Okay, pakinggan natin yung iba pang sinabi, yung manifestation ni Congresswoman Cardema sa Quadcom hearing kahapon. Tama natin ngayon ang Proceed. tayo ditong mga kinatawan ay ibinoto lamang ng ilang libong Pilipino. Ngunit ang kasama natin ngayon ang Pangulong Duterte, ang most voted Philippine leader ng 2016. At ang kanyang anak, Vice President Sara Duterte, ang most voted Philippine leader naman ngayong 2022. I would like to manifest na gusto ng sambayanang Pilipino ang pagdurog niya sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Kaya sila ibinoto at patuloy na mahal ng mga Pilipino. Kaya gusto natin ng patas na hearing. Sana sinama natin dito ang libong-libong mga magulang na ang mga anak ay biniktima ng mga durugista. Ang mga ordinaryong Pilipino na naglalakad galing trabaho, tayo ng adik, lahat ng mga kababaihan, libo-libo rin ang kanilang mga magulang at mahal sa buhay na wala dito ngayon. Awang-awa ang mga Pilipino sa mga inosenteng pamilyang na ito, kaya niluklok ng bansa ang Pangulong Duterte. Ang drug war ng Pangulo ay policy lamang. Hindi ito natupad kung hindi ito pinundahon ng Kongreso ng 6 na taon. Majority pa nga dito sa mga kinatawan ay naka-Duterte fist pa nung buong 6 na taon eh. Ang Duterte Youth Party List Correct. po ay patuloy na naninindigan Kamukha ni Barbers, mga kababayan, ang lakas maka Duterte nung panahon ni PRRD, pero ngayon, dahil natapalan ng pera, go lang ng go, no? Masiraan lamang. Ang figura ni Tatay Digong, napakakapal naman talaga ng pagmumukha. sa Pangulong Rodrigo Duterte at pangalawang Pangulo, Sara Duterte, na naglingkod ng maayos, dumurog sa mga durugista, kriminal at NPA na terorista para proteksyonan ang milyon-milyong Pilipino. Bakit wala nag-iimbestiga dito o nag-iimbita sa atin sa sobrang raming Pilipino na biniktima ng mga durugista? And lastly, sa mga kongresista na kaalyado ng mga NPA, mahiya naman tayo sa topic ng pagpatay dahil kayo mismo, hindi kayo nagsasalita sa pagpatay ng NPA sa mga pulis, sundalo at mamayang Pilipino. Pati rin po sa mga natitirang resource persons na gustong mag-abogada papuntang ICC. Sa NPA, nire-recruit ang mga kabataan para pabagsakin ang gobyerno at pumatay ng mga pulis, sundalo at tropa ng gobyerno. Hindi nyo naman kinukondena ang pagpatay nila. Ang kinukondena nyo ngayon ay ang dalawang naging most trusted leaders ng bansa
na todo effort protektahan ang milyong-milyong mga Pilipino. In behalf of the Duterte Youth Party List, kami ay nagpapasalamat sa todong suporta ng Pangulong Duterte at VP Sara Duterte sa mga tropa ng gobyerno at sa pagdurog nyo sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Yun lang po. Maraming salamat po, Mr. Chair. At Thank you, magandang gabi po. At yun na nga no, mga kababayan, narinig natin itong malaman na winika ni Representative Drixie Marie Cardema, no? Na tama nga naman dahil sa pagsugpo no, ni Tatay Digong sa pinagbabawal na gamot, nagkaroon ng malaking pagbabago sa kaligtasan at pamumuhay ng sambayan ng Pilipino. Na ngayon dumako naman tayo dito mga kababayan kay Madam Maharlika, no? Na binutata niya itong mga pulpul na kongreso. Overall, we all know, mga kababayan, kung ano yung intention nila. Hindi na natin kailangan ipaliwanag yan. Pero again, ang may plot nito ay si Lee Satanas at si Bangag Jr. So ngayon, mga palangga, yung pinaka-nalala ko ng huli, iba talaga bumanat itong siya Pangulong Duterte kasi yung pinakahuli, yung nagdadadakdak itong si Raul Manuel na nagi-agi ang linti niya. Sabi ni Pangulong Duterte, bakit sumasayaw yung kamay mo? Tapos pilit niyang sinasapawan yung boses ni Pangulong Duterte para ma-overpower ng kanyang boses. Pero naririnig pa rin natin, itong putang inang tong barbers na to, ikaw hinayupak ang julul kayong lahat dyan. Diba? Lagi kayong suspension, lagi sinususpend ninyo. Tuwing magsasalta ang Pangulong Duterte, it's like pinapatayan nyo siya ng mikropono. Pero hindi pa rin nananaig kasi nakita nyo Correct. kung ilang tao ang nanood. Iba't ibang channels, iba't ibang platforms. Baka during that time, baka may baka 2 million live viewers eh. If you add up, meron ba si Marcos Jr. ng ganyang viewers? Meron ba si Bangag Marcos ng ganyang viewers pag siya ay nagsasalita? Ay, waka ng Genius, hindi nga maka 15 mil eh. Di ba? Sa ABS na 175. Hindi nga siya maka 15 mil. Hindi nga maka 15,000. Kailangan pa magbayad ng trolls para panoorin siya. Ito po ay patunay. Talagang, sabi ko nga, talagang na take over ni Pangulong Duterte. Why? Why is the reason? Bakit nahinto yung buhay natin? Actually, Pangulong Duterte, nahinto talaga yung buhay ko dahil, kasalanan mo to. Meron sana akong gagawin na napaka-importanting gagawin ko kahapon pa. I have things to do. Na it's a paperwork. But again, pwede ko naman gawin after nito, di ba? Sabi kong ganon, hindi na, bukas na lang. Natigil yung mundo natin. Di ba? Natigil yung mundo natin kasi napaka-importante ni Pangulong Duterte at ibig sabihin, rockstar siya at talagang minamahal siya ng tao. Kung walang pakialam ang tao kay Pangulong Duterte, hindi yan sila mag-spend ng time like me. Kaya sabi ko, ano ba to? Sabi ko na ganon, bakit hindi ako makatulog? Bakit, yung phone, ginaganyan ko, tapos yung mga nagsasaltang mga walang kakwenta-kwenta, pag pinababayaan ko sa nakakaidlip ako, pag si Pangulong Duterte, para ako may battery. Yan, nabubuhay ako ng pinakabongga. Oh my God. So anyway, yeah. Sino ba? Nandiyan ba si? Tignan natin, baka may nag-message sa akin. Kasi sabi niyo, okay? Okay. Anyway, wala naman nag-message sa akin. So ngayon, mga palangga, ano yung mga puta? Puro point of order pag si Pangulong Duterte na hindi nyo kayang, kasi paulit-ulit na lang palangga. Let's talk about Trillanes muna, yung from dun sa pinakadulo. Di ba? Pinipilit niya yung luma niyang binabato kay Pangulong Duterte. Yung tungkol dun sa yung dragon na tato ni pangalan nito, ni Pulong, kasi daw ito ay patunay na siya ay miyembro ng, quad something. Grabe na po yan sabi ni Cindy. Mga Chinese squad na yon. Grabe po ito, napanood po talagang hearing ng Tatay Digong Solid DDS, watching from Anaheim, California. Cindy Matildo. Thank you palaga. Ayun, yung kay Trillanes din po tayo dun sa Triad pala, hindi quad. Sorry. Thank you, Vilma Aro Mugam. Thank you, Triad. Yeah, yung Triad na yon. Yung quad pala, huwad. Anyway, luma na yun. Nasagot na lahat yun. At ikaw, Trillanes, di ba? Ako nga lang, hindi ka nga umubrang. Di ba, nagharap tayo dito sa LA? Buisit ka, wala kang paninindigan, hindi mo kayang kontrolin ang crowd na kaliit-liit, na wala pang 100 crowd. Hindi mo kayang kontrolin. Tapos dyan pa, nag-ano ka? Daw gago ka, kalinti ka, nami ka, paum-umon sang buto ni Raul Manuel. Di ba, paum-umon, tagid ka pag nagkita kita, abi mo lang. Nakakaintindi ng Ilonggo yung lenti na yan, di ba? Yung mga binabata mo, luma, alam mo, mga kababayan, sinabi pa nga ni Pangulong Duterte na, kung meron kayong mga nakikita nyo pala na mga ginawa niya, di kasuhan. Nilalansi lang kayo ni Pangulong Duterte. Kung pala sa Ilonggo, ano na galing sa Ilonggo sa aton?
'Di ba? Ano lang kamo, ginahanglango-lango, mga linti kamo. Umunta gid ka sang buto ni Raul Manuel Trillanes. Daw mo na agad ang abi ang gusto mo eh. Sino? Si Sas nandito? Baby girl, nandito ka ba? Hmm. Wala, hindi ko nakita si baby girl. Anyway, mga kababayan, ginalango-lango lang kamo, sabi ni Pangulong Duterte. Oo, sabi niya, yung mga regular, mga lumang bato nila na, sabi mo na nung mayor ka pa, ay sinasakay mo sa helicopter, yung mga gusto niyang gurgurin, or pinagurgur niya, sabi ni Pangulong Duterte, man, doon sa mga apo ba yun, at saka sa dagat. So ngayon, mga kababayan, maghahanap na naman sila ngayon ng mga ihahagis sa dagat, yung mga hinagis ni Pangulong Duterte sa dagat o binato niya sa Mount Apo para idiin. Malinaw. Kung may kaso kayong mga yawa kayo, kasuhan nyo na. Willing na nga siya willing nga siyang, sabi ni Pangulong Correct. Duterte, gusto niya nga pumunta dun sa Dahig. 'Di ba? Yung mga sinasabi ni Pangulong Duterte sa inyo na, sige, punta na nga ako ng Dahig doon kasi hindi nga ako nakapasyal doon. Tapos yung iba yung mga UAD committee, nililiteral ninyo at ang hina ng mga kukote ninyo. O talagang naghina-hinaan kayo dahil Hindi nila kayang mapakulong yan si Tatay Digong. Mapapakulong? Imposible yun, mga kababayan. Alam ng mga yan kapag sinight in contempt nila, no, si Tatay Digong ay baka simula na ng people's power. Yari ang balat nila tambali sa bongit nun, mga kababayan. watal bayad kayo ni Lisa Tanas. Okay? So yung ini-insist ni Trillanes, I'm glad na pinaliwanag yun ni Pangulong Duterte na yung tungkol sa bank secrecy law na gusto niyang ipa-waive, di ba? Mas sinasabi niya na nagsasalta lang daw ang Pangulo na gano'n kasi hindi naman gagawin. Nilalaro ka lang niya. Wala naman tanga na magda-drug cartel na ilalagay niya yung pera sa loob. Alam mo, Trillanes, yung utak mo bala, daw ka mo lang din sang buto ni Raul. Alam mo, hindi mo ginagamit yung utak mo. Nasa politiko ka pa naman din, pulpul ka. Military ka pa man din na pulpul ka. Hindi mo ba alam, walang pulboronic na katulad ng amo mong si Lisa Tanas at si Matos Jr. na ilalagay ang kwarta, ang pera sa bangko. Julul, walang ganon. Kung meron man, kung sino man mga miyembro ng mga pulboronic cartel na yan, ilalagay niya yung pera sa lupa o kung saan man sa vault. Kaya nga may tinatawag na bagman. Bugo gid ang utok mo, no? Nami gid bupisin ang utok mo, ngalinti ka. Now, mga kababayan, so, ang tawag dito? Tuwad comedy, utak ni Treliling ay lahar. Okay, so another issue. Yung Duterte Youth Party List, kapatid ba yon? Akala ko asawa ni Cardema yon. Manager, sabi ni Sas, ay pala si Sas. Sabi ni Sas, manager checks niya. Oo nga, yun pa yon. Sige, tutok tayo doon. Managers check daw. Di ba? Then, ito mga tanga, Sas, ito yung mga tangang mga gago tong mga ano na to, na mga guwad ko. Nagpapaliwala sila doon kay Trillanes, na picturean ko yata yon. Okay, ito. Ito lang ang kadyutahan ni Trillanes. O, ito na mga kababayan. Yan yung pinakita niya diyan. Yan daw ay ebidensya na yan daw ay mga bank account ng Pangulong Duterte na pinapasok. Kahit sino kayang gawin yung mga kadyutahan na yan. Kahit ako, hindi ako magaling sa computer, kaya kong gawin yan eh. Okay? O, paano ka maniniwala dito? Ay, Trillanes, talagang gusto mong magbida-bidahan. Total, sabi mo, may nakuha ka, may nadukot ka, may nagbigay sa'yo na bank account o manager's check. Ipakita mo sa taong bayan kung matapang ka. O, ipakita mo na may hawak ka kasi ako. May mga hawak akong cheque na tinanggap ni Lisa Tanas. Galing sa, bribe mula sa agricultural smuggling. Cheque talaga. I wish na-prepare ko, kasi hindi ko na-prepare. Okay? Yun, mga kababayan. Then what else? Ano yung mga kadyutahan nila doon? Alam mo, nakakatawa na lang. Tapos yun, punta tayo kay, anong gusto niyo? Sige, dagdag kayo. Anong dagdag din kay Trillanes? Yes, MS Word lang yan. Okay? Hindi naman nakalagay sa bank book. Okay. Ngayon, Dixie May, nawala ba yung audio ko? But anyway, mga kababayan, talagang na-outshine talaga ni Pangulong Duterte. Kita nyo, 79 years old na yun, ayaw niyang magpapigil, ayaw niyang tapusin ang Senate hearing kasi gusto niyang, tuloy-tuloy na. Alam niyo kung bakit sila nagmamadali? Itong mga HUAD committee na ito? Mga palangga, kaya sila nagmamadali kasi birthday ni Tambaloslos ngayon. Baka magbigayan doon ng alawa, ng payo, ng bribe, 'di ba? Doon sa birthday ni Tambaloslos, kaya minabadali nilang matapos ang Senate ang hearing, pero ang Pangulong Duterte ayaw talagang magpaawat. O sila ang sumuko. Anong ibig sabihin niyan? One versus lahat ng ulupong. Saan ka makakakita? 79 years old, gaya niyang lamunin, lunukin lahat. 'Di ba? Itong mga bobo. At yun na nga no, mga kababayan, narinig natin si Madam Maharlika na ngayon dumako naman tayo dito sa video na ito. Magandang araw mga kaibigan.
So, yan po ang pahayag ni VP Sara tungkol sa naganap na quad hearing kahapon. There is no fairness at all. It's clearly a political persecution. Agree ba kayo, mga kaibigan, sa pahayag ni VP Sara? I-compare natin yung nangyaring Quadcom hearing kahapon doon sa naunang Senate hearing. Ano ba ang kaibahan sa dalawa? To me, napakaganda yung nangyari sa Senate hearing dahil nandun yung fairness, nandun yung respeto sa presidente. Kaya napakaganda ang resulta sa Senate hearing. Yung kahapon, wala, nakakadismaya. Lahat ng mga nag-interpolate na-form na judgment nila sa kanilang otak. May mga prepared kodigo na sila at tinatanong lang si PRRD para they are hoping na makapagsalita siya ng something na magagamit laban sa kanya. But they failed. And by the way, baka hindi nyo nabantayan, dumating din si VP Sara sa Quadcom hearing kahapon. Nasa kalagitnaan na siya. Mga bandang alas 3 na siguro dumating. In-acknowledge ni Congressman Barbers. Kaya nandun lang. Ipinakita ni VP Sara ang suporta niya sa kanyang ama. Kita mo, kahit hindi masyado silang nag-usap, but yung relasyon nila as father and daughter nandun pa rin. So, nakakabilib ang pagmamahalan nitong dalawa. Okay, pakinggan natin ang iba pang pahayag ni VP Sara sa interview ng mga media personnel sa kanya. Nagpapasalamat po kami sa ating Senate of the Philippines sa kanilang pag-accommodate and sa kanilang actions sa aming Office of the Vice President budget. Ma'am, bakit yung sa Senate dumalo po kayo pero sa Kamara hindi? What made you decide na dadalo kayo sa budget release ng Senate? Nandun ako sa plenary. Kamara, Sa plenary. Yes. Hindi na kami umatenda doon sa plenary kasi alam naman namin na paulit-ulit lang din yung mga tanong nila unrelated to the submitted budget of the Office of the Vice President. Is there any dito ba yung hoping, ma'am, na magbabago kayo? Of course, lahat ng personnel ng Office of the Vice President are hopeful na madagdagan yung budget dahil yun nga, na-explain naman kanina sa statement ni Senator Bongo na gusto naman din talaga magtrabaho ng lahat. And kung walang budget, walang project, wala din silang gagawin. At meron din mga personnel na mawawalan ng trabaho kapag tinanggal yung budget para sa kanilang sweldo. Malaking bagay pa na nabalik ba? Malaking bagay po sa OPP na nabalik po yung budget ninyo? Or mababalik? Of course, yes. Kung mababalik siya, malaking bagay siya. Dahil hindi namin hihindian yung mga lalapit sa opisina namin para humingi ng tulong. Particularly yung medical and legal assistance dahil yung talagang yung pinaka-marami na mga requests na lumalapit sa Office of the Vice President. May commitment po ba ang Senate leadership na ibabalik yung kinaplas na pondo ng PDP? Wala silang commitment, but sinabi nila pag-uusapan. So, open kayo yung 1.3 billion pesos or kahit a fraction of that lang po yung naibalik? O buo po kailangan po ba dapat? Wala na akong wish sa budget. Sinabi ko na nga noong nandun kami sa House of Representatives na kung ano yung pleasure ng Congress, both House of Representatives and Senate, yun na yung masusunod. As I said, they have the power of the purse. So kami, susunod lang kami kung ano yung bibigyan ng budget. Pero kung ano man yung maiwan, kung meron bang maiwan, tutuloy pa rin kami sa kung ano yung ipangkasya namin na mga pwedeng serbisyo doon sa ibibigay na budget. If hindi mabalik, may mawawalan po ba ng trabaho sa OPP, ma'am? Yes, oo. Meron kasi kaming mga OVP personnel na yung charges nila, nakita namin na natanggal. Yung budget source nila natanggal. So meron talagang mga OVP personnel, particularly sa satellite offices na mawawalan ng trabaho. Marami-rami din yun. Pero How many are you looking at, ma'am? approximate lang ito sa akin na 200 kasi hindi ko na maalala yung exact number. 200 contract of service personnel. Sa mga karamihan sa mga satellite offices. Meron din dito.
dahil malaki din yung operations ng National Capital Region or Central Office that we call OVP dito sa NCR. So just in case, pwedeng i-close yung ibang satellite offices, ma'am, kung hindi na ibabalik yung budget. Yes, ma'am, or the closure of satellite offices is a possibility depending on the budget that we get in the GAP. But how will it affect, ma'am? Anong ginagawa ng satellite offices? How will it affect when magkakaroon ng closure? How will it affect? Well, mahirapan kami. Kasi ngayon, napapabilis yung pagbaba namin ng aming mga projects dahil meron kaming satellite offices. Kumbaga, pag tapon namin ng funding doon sa kanila, merong opisina na sumasalo at na gumagamit ng budget, nag-i-implement ng project. Pag nagsara yung satellite office, wala nang tao na tatanggap ng budget at mag-implement ng project. Would you care to comment about President Duterte po na humaharap kayo sa investigasyon ng Kamara? Wala, hindi pa kami nagkausap ni President Duterte and hindi ako nanood noong hearing ngayon sa House of Representatives kasi nag-prepare kami. We did not know what will happen in the Senate OVP budget hearing, so we were preparing for that. What do you say to watch, ma'am? We'll see. Maganda yung data ko. Ubus na ata yung data ko. What was your take on na hindi attended the part ko? Well, ang pag-attend naman sa hearing, tulad ng sa nangyayari sa amin sa Office of the Vice President, as a personal decision talaga ng tao na inimita. No? Tulad sa amin, yung iba, gusto pumunta, yung iba, inuuna nila yung trabaho nila. So, pero sinasabi naman nila, ini-explain nila ng maayos kung bakit makakarating or hindi makakarating. And nagko-cooperate naman yung pumupunta. So, it's a personal decision Do you kung mag-attend or Do hindi. you expect a fair hearing for your father sa Quadcom, Of ma'am? course not. No, I do not expect fairness. Last question, please. Pero why, ma'am? Ma'am, why po? Because it's clearly a political persecution. Nakita ko na nga, ilang beses ko na inulit. Correct. Last year pa lang, even if approved naman sa NEP yung budget ng OVP, pagdating namin sa House of Representatives, pinalaban kami pinalabasan kami ng AOM, ng COA, sunod-sunod. And then, ngayon, nakita natin, yung budget hearing namin, yung mga tanong, hindi naman related sa mga proposals namin ng mga projects. Related siya sa confidential funds. So, nandun pa rin yung storyline nila na attack sa confidential funds. And, so yun nga, Agree ba kayo dun sa winika ni VP Sara, mga kababayan, na itong ginagawa nila sa mga Duterte ay isang political persecution at hindi para sa in aid of legislation na sinasabi ng mga pulpul na kongreso? Paki-comment nga yung opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. Sapagkat kung akong tatanungin, agree ako sa winika ni VP Sara na demolition job ito. kaya naman natin na pag flash ng budget ng Office of the Vice President. At hindi lang yan, madaming naapektuhan at madami ang mga tao na nakapalibot sa amin na hinaharap, pinakahirapan, mga ganon. But then again, sa akin, I'm a politician. It's okay with me. Kasama yan sa trabaho ko. Ang hindi ko lang gusto dito is nadadama yung mga ordinary employees, particularly ng Office of the Vice President and yung mga kaibigan. Ulitin naman kay President Duterte, this is, yung sa kanya naman is yung paghahabol sa kanya ng ICC, paghahabol sa kanya sa alleged EJ case nung administration niya. Bakit? Well, one would think siguro kapag hinahabol ka, meron silang gusto na mawala sa iyo. Do you worry about him, ma'am? Considering his age, do you worry about Power. the president? Do I worry about the former president? I don't think na pupunta siya dyan kung sa tingin niya hindi niya kaya or mahina siya health-wise. So, he'll be okay. Ma'am, sorry, bakit tingin nyo hindi magkakaroon ng fair hearing si Pangulo sa Quadcom? Why do you think it will not be fair? Tulad na lang din ng experience namin sa House of Representatives. So, they use the rules according to their pleasure. Yung rules ng House of Representatives. Makikita natin na kahit unconstitutional na, yung rules ay ginagamit pa rin. Kahit wala sa rules, ay gumagawa sila ng rules as they go along, as they do their hearings. At yun na nga mga kababayan, yan ang nagbabagang balita sa oras na ito. As always mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Marami po salamat mga kababayan. Ingat and God bless.